Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po dito sa ating channel, ang Makapili TV. Ngayon, pagkwentuhan lang naman natin ngayon tungkol dito kay Attorney Glenn Chong. Sa hindi pa nakakilala kay Attorney Glenn Chong, dati tong kongresista na lumaban sa nung nakaraang vice presidential ni BBM. Hindi siya tumakbo pero isa siya sa mga ah, naglabas ng mga ebidensya na nagkaroon ng dayaan di umano nung nakaraang eleksyon nung naglaban si BP Robredo tsaka tong si BBM. So maraming lumabas dito, marami siyang insiniwalat na anomalya tungkol dito sa Smartmatic. Ngayon, pero bago ang lahat po, baka pwede naman po magpalambing sa inyo. Baka pwede naman, kung di pa kayo nakasubscribe, papindot naman ng subscribe, pati yung like. Sige na po, para medyo maganda lang yung kwentuhan natin. So, anyway, balik tayo doon. Yun nga, di ba? Nagkaroon daw ng dayaan nung nakaraang vice presidential nung panahon ni Robredo at ni Bongbong Marcos. Pero ngayon, medyo parang nababago yung senaryo na medyo maraming inilabas ngayon si Glenn Chong na anomalya tungkol sa Smartmatic. Itong nakarang speech niya. So, panoorin natin tong video ni Banat Bay tungkol dito sa sinasabi ni Attorney Glenn Chong na nagkaroon ng dayaan di umano. Pasok, pasok. Oh. To each and everyone. Pero ipo-forward na natin kasi dito yung kwento niya sa 2016. Okay? Medyo malayo-layo na yon. So, pakinggan natin yung kwento niya ngayon dito sa 2022. Tama. Ayan. Bali, dito ang ikikwento niya na rito, mostly yung nangyaring dayaan di umano nitong nakaraang presidential nung naglaban naman ngayon si BP Robredo at si Bongbong Marcos. Itong nakaraan ng election to kasi iba pa yung issue pa nung nakaraan nung naglaban sila bilang vice president. So tuloy natin. So for how long? Sabi ko 6 months, kahit 6 months lang. So she paid directly to my account yung salary ng dalawa kong personal aid for the next 6 months. Pero Wait lang ito. so it's one day before the elections in 2016. Documented po yan at makikita po ninyo sa YouTube documentation po ng hearing na yun, hindi po nasagot ng COMELEC at Smartmatic. Then, I was ordered by the Presidential Electoral Tribunal to answer the motion to gag me. May motion na final doon sa PET to gag me because I was talking about elections. So I filed a 250-page comment. Iniisa-isa ko po yun, dinitali ko po doon yung mga nakita ko sa 2016 elections. Mhm. And the Supreme Court, the Presidential Electoral Tribunal, did not gag me, did not issue a gag order, and I was never penalized. Kasi sa beauty chief, nagsasalita siya while the case is being tried. So, hindi po ako pinatawan ng parusa ng Presidential Electoral Tribunal or Supreme Court. Then, nung pinatay po yung personal aid ko, matapos yun, ilang araw lang, pinatawag ako ni Lisa Marcos doon sa office niya. And sabi niya, what can I do for you? Sabi ko, I just need sana security. So, sabi niya, sige, bayaran ko yung dalawa. So, for how long? Sabi ko, 6 months, kahit 6 months lang. So, she paid directly to my account yung salary ng dalawa kong personal aid for the next 6 months. Pero marami yun, dalawa lang ang hiningi ko sa kanya. And I was very grateful. Then, sometime, nung nag-file na si Bongbong Marcos ng kanyang Certificate of Candidacy, pinatawag uli ako ni Lisa. Although, Nakikita nyo dito una-una, bakit niya sinasabi ito? Kasi he is just being honest kung ano ba ang relasyon niya sa pamilya o sa mag-asawang Marcos at saka kay First Lady. So ibig sabihin lang, medyo dikit na pala tong time na yon na talagang meron na silang mutual understanding. Hindi mutual understanding na feelings yung kumbaga nagkakapalagay ng loob, parang sa magkaibigan, 'di ba? Na medyo close na. Kasi 'di ba nag-o-offer na ng sasagutin ko yung
sweldo ng dalawang tao mo. So, sa ganun level, medyo may ano din eh, kumbaga may trust na eh. Di ba? Ikaw ba na mag-o-offer ka ng sasagutin mo sweldo ng dalawang tao mo for the 6 months? Siyempre, magkano rin yun, malalaking pera rin. Yung nga lang, sa kanila kasi barya lang yun. Daming pera eh. Pinapakita niya dito, okay, nagiging honest siya na ito yung hiningi niya, yung dalawang security niya na bayaran for 6 months. So, nagiging honest lang po siya, okay? So, sa madaling salita, meron na talagang relasyon itong si Glenn Chong at sa presidente ng natin si Bongbong Marcos. We meet regularly, pero sometimes pinapatawag ako. So over lunch, nag-uusap kami, sabi niya, pwede ba pumunta ka naman sa headquarters kahit twice a week lang. Sabi ko sa kanya, I have no problem with that. Even if daily, I will be there. Pero sabi ko, sige, twice a week, simula ako. Then, towards the end of the campaign, I'll be there daily. Tapos sabi niya, how much would I have to pay you? Sabi ko sa kanya, you know, I have been very grateful sa iyo when I was down and out at that time, when pinatay yung personal aid ko. You were there to help me, and I will never forget that. So, huwag mo akong bayaran. Besides, I've been helping you for the last 6 years, and you didn't pay me a single centavo. So, why should you pay me now? Kaya sabi ni Lisa Marcos, sige, pag nanalo tayo, commissioner ka ng COMELEC, then chairman ng COMELEC. Well, of course, I thanked her. Of course, that's just... So dito pa lang kasi sinasabi niya na pinaglalaban ni Glenn Chong ang issue nung kay Marcos at saka kay Leni Robredo, kaya sinasabi niya binigay niya ng libre yon na 6 na taon. Yung lang security lang ang hiningi niya for the 6 months. Tapos tinanong kung daw ni Lisa Marcos kung ano yung may tutulong. Ang pinangako ni Lisa Marcos, according to Glenn Chong, pag nanalo si Marcos, COMELEC chairman, at saka nandun siya sa COMELEC mismo, commissioner, di ba? Yun ang pinangako ni Lisa Marcos. Biruin mo hindi pa nananalo pero nangangako na si First Lady. 'Di ba? First Lady ang nangako, ako sakaling manalo pa. Noong time na yun kasi hindi pa naman nag-e-election So wala pa. Kumbaga magiging if ever lang naman na manalo, sabi nga si First Lady Lisa Marcos ang nangako na ibibigay sa kanya yung COMELEC chairman. So bakit yung COMELEC chairman? Kasi yun nga 'di ba, nakaraang election nga ng vice presidential ni Robredo at ni BBM, nagkaroon ng anomalya, tapos doon pa yung time din yata na namatay yung personal aid niya na bodyguard din at kaibigan din niya. So kaya talaga matindi yung dito ni Atty. Glenn Chong sa COMELEC na makuha niya kasi nga gusto niya tapusin tong Smartmatic. Bali Smartmatic yung pinaka-abod nung usapan dito So tuloy lang natin. Anak ng wewe, di ba? Pambirang buhay Hindi naman si Lisa Marcos ang presidente, siya nangako. Lupit Nangangako ang hindi presidente, pambirang buhay Promise. So dito makikita nyo kung ano yung nangyari noon na si Lisa Marcos yung nangangako para sa appointment nito ni Glenn Chong bilang commissioner ng COMELEC. Sa nangyayari ngayong nakaupo na si BBM. 'Di ba? So may mga bulong-bulungan kasi 'di ba na si First Lady ang namimili ng mga i-appoint sa gobyerno, sa gabinete ni Marcos. Yan ang bulong-bulungan. So parang kung i-connect mo, parang may katotohanan kasi doon pa nga sa hindi pa nananalo. Nag-start pa lang ang election nangako na siya. 'Di ba? So malaki posibilidad na totoo yung naging bulong-bulungan na si First Lady talaga yung namimili sa mga i-appoint na gabinete ni BBM. So I thanked her anyway. Then I started my duty there in middle of November 2021, going to the 2022 elections. Then
Sometime on December 10, hindi sometime, specifically December 10, 2021, natanggap ko yung message ng Secretary ni Lisa Marcos at sinabi niya, attorney, nire-request ka ni LAM, si Lisa Araneta Marcos, Nako. na mag-attend ng meeting ng Smartmatic. Mag-attend ng meeting ng Smartmatic sa alas 6 ng gabi ngayong araw sa 5600 South Superhighway, corner Arellano Street. Meeting sa Smartmatic. Ang pinapa-attend si Glenn Chong. Hindi kasi, isipin mo si Lisa Marcos, yung niya, mag-attend daw ng meeting ito si Glenn Chong sa Smartmatic para ayusin na nila. 'Di ba? Parang December 2021. Next year, election. Okay? So, how many months before the election pinatawag siya para mag-meeting with Smartmatic? Doon pa lang conflict of interest na di ba? Bakit magmi-meeting sa Smartmatic? Ano ito? Merong bidding magaganap? Diba? Nakuha nyo? Ang nag-set ng appointment for meeting is si First Lady. Diba? Sabi nga ni Banat Bay parang may conflict of interest kagad kasi Smartmatic tsaka Comelec. So dapat kasi yan, hindi dapat magkatugma yung dalawa. Dapat yan medyo meron silang magiging boundary kumbaga para maiwasan yung conflict of interest. Pero ang ginawa, pinag-meeting ang Comelec, ang magiging Comelec sana si Glenn Chong at ang Smartmatic. So, di ba nakuha nyo? Magkakaroon ng conflict of interest. Parang siyempre, mamanduan ng Comelec ang Smartmatic. Ang Smartmatic ang nag-handle ng botohan. Diba? Dito, makikita nyo pa lang talaga na malaki talaga ang partisipasyon ni First Lady sa pamumuno sa gobyerno natin ngayon ni BBM. Hindi talaga si BBM ang mostly nagpapatakbo ng gobyerno natin, kundi may part na si First Lady ang nagmamando kung ano ang ikikilos ni BBM sa gobyerno natin. So, abangan pa natin ibang mga kwentong ilalabas ni Glenn Chong. Sana po mas liwanagan pa tayo ni Banat Bay. So, maraming salamat po.